ay mayroong pin lock. Kasi once na binunot natin ito, sisipa itong kanyang rod para i-tension itong tensioner bearing ng timing belt. So bago ko bunutin ito na pin, kailangan itornilyo muna ito at may setting yung timing belt. So here we go. Meron na itong dalawang tornilyo. Yan. Numero 10 or 1/4. So ito tornilyo ko na ito dito. Siyempre, proper tighten kailangan. So itong tensioner bearing ay hindi ko na pinapalitan kasi wala pa naman ang ingay. Mabubutas kasi ang bulsa ni customer kung pati ito papapalitan ko. So okay pa ito. Ang importante dito itong hydraulic tensioner. Alright. So ngayon ay i-setting ko na yung timing belt. So ito na yung timing belt. And here we go. Bahay natin dito para pogi. Alright, at dahil nakakabit na yung timing belt, nasa timing na lahat, yung mga timing mark. So para humigpit itong timing belt, kailangan ay hugutin na itong lock pin niya sa hydraulic tensioner. Pag inugot ko, once na inugot ko ito, sisipa itong sa loob na rod, ihigpit itong timing belt. Itutulak mo ito plus. So here we go. Yon. Ayun. Yun na ang kanyang pinakahigpit. Ito na ang naghihigpit ng timing belt. So hindi na natin pwede yan higpitan kasi ito na naghihigpit na hydraulic tensioner. So goods na ito. Okay na, higpit na yan. Alright. So bago natin paandarin ay double check natin yung kanyang timing kung hindi nagbago. So, umpisa natin dito sa injection pump. Ang timing niya ay narito. Wait. So, ayun. Yung arrow na yon nakatapat doon sa kanyang gatla, sa kanyang gear. Dito naman sa sigunyal, yan. Katapat doon. Ito. Itong mark na to, tsaka dito sa kanal ng pulley, tapat na yan. Alright, punta tayo dito sa crankshaft, camshaft pulley. Itong mark na ito naguhit, tsaka itong arrow. Katapat din. So, alright. So, pwede natin ito pandarin. So, kukumplituhan ko muna para mapanda.